Ay nako, napakadami pong naging kaganapan ngayong linggong ito. May action, may comedy, may drama. At lahat pong yan ay caught on camera. So ngayon po, meron akong naipon na 5 videos na gusto kong i-share sa inyo. Reaction na natin. Unahin po natin yung sinabi ni John Vic Remulla na wala pong naging attack na naganap dyan sa Senado. Dahil hindi nga po ba, mariing sinasabi ni Alan Peter Cayetano na sila daw ay under attack. Pero ano po ba ang naging outcome ng investigasyon? Panoorin po natin. Sorry but I don't think there's any question. The Senate is under attack, was under attack. All of you, your lives were in danger last night. I know it's your job to ask a question, but you will tell me, pagka may nagpaputok na warning, hindi under attack yun? My God, we're a democracy. This is the Senate of the Philippines. Please naman. Di ba? Unang-una po, gusto ko pong isaad na pagkatapos ng 6 na araw na masusing pag-iimbestigasyon, paghagilap po ng lahat ng available videos, interviews, affidavits, ay marami po kaming conclusion na nakuha. Unang-una po, for the record, all evidence points that there was no attack on the Senate. O hindi ba? Kasi alam nyo, kahit na wala yung investigasyon, alam na po ng majority ng mga Pinoy na ang naganap na shooting incident ay gawa-gawa lamang. Moro-moro, staged, palabas. Kung ano man ang naging rason nila Alan Peter Cayetano para gawin nila yung attack na yan daw, nasa sa kanila yan. Pero sigurado, ginawa yan para guluhin ang Pilipinas, guluhin ang impeachment trial ni Sara Duterte, patakasin si Bato de la Rosa, at kung ano paman ang maitim na balak ni Alan Peter Cayetano. So pinagpilitan niya na under attack daw ang Senado. Samantalang ang unang putok ay nanggaling sa kampo nila kay Mau Aplaska. Mas lalo pong napatunayan na gawa-gawa lang ng kampo nila Alan Peter Cayetano yang ataking naganap daw sa Senado. Pero siyempre, hindi sila papayag ng basta gano'n na lang na mabubuko sila. Kahit nasabi ko nga sa inyo alam na ng taong bayan na gawa-gawa lang to ni Alan Peter Cayetano. Sabi kasi nitong si Mau Aplaska, edited daw yung video. Dahil nagpalabas ng video itong si Remulla At nakita natin na talaga nga naman masasabi na drama lang itong shooting incident sa Senado. At ang sabi ni Aplaska, ilalabas daw nila yung kompletong video na hindi edited, hindi spliced. Pero naalala ko, a few days ago, parang ayaw ipakita ng Senado yung kopya ng CCTV. Tapos ngayon, na nakakuha ng kopya sila Remulla ng actual footage, sasabihin ni Aplaska, edited, spliced lang daw. At ipapakita nila yung totoo unedited na video ng CCTV. O di sige, okay, ipakita mo yan. Patunayan nyo na kayo ay under attack. Pero again, kahit na wala itong investigasyon na to, Filipinos know na lahat ng yan ay gawa-gawa lang ni Alan Peter Cayetano at kung sino man yung kanyang mga cohorts. So kahit naggibain pa ni Alan Peter Cayetano yung podium, the Senate is under attack, sila-sila lang po ang naniwala dyan. Doon naman po tayo sa second video. Habang nagkakagulo sa Senado, nandito po si Senator Amy Marcos. Takot na takot, umiiyak, nangangatog, nangangatal habang nagla-live siya at blow by blow sinasabi niya yung kaganapan dyan sa Senado. Panoorin po natin. Ala, pumapasok na silang lahat. Ano ba yan? Bakit nagkakaputukan dito sa Senado? Hindi na ito normal. Ano ba naman to? Talaga bang dadakipin na kami lahat? Bakit kami pinagbabaril dito sa labas habang nasa loob, mapayapang... Hindi po ba? Aba, mapapahiya yung workshop ni Ogie Diaz. Naging katawa-tawa tuloy. Naging laughing stock po ngayon si Amy Marcos. Makita nyo all around social media, ginawa na siyang memes. Ginawa na siyang katatawanan. Paano pa naman kasi? Anong bang klase yan? Natatakot ka na, nanginginig ka na, nangangatal ka na. Tapos ganun, ni parang ayaw mong maggusot yung mukha mo. Sabi ko nga ano ba yun? Dahil ba sa botox yun? Hindi na maigalaw yung mukha?
Pero sa takot ni Amy Marcos, nakukuha pa niyang ngumiti at parang kinapapa niya yung mukha niya. Teka muna, yung botox ko. Meron pa pong pangalawang video yan na kung papansinin ninyo, panoorin muna natin. Ayoko malasap ang hangin ng asartalo. Sobrang tense na tense dito. Tinatanong sa akin, ba't ako singhot ng singhot? Ayan. Paano? Allergic ako sa pikon. Ayoko malasap ang hangin ng asartalo. May napansin ba kayo? Parang pag magsasalita ngayon si Amy Marcos, meron ng kakaiba. Hindi ba? Sa edad ni Amy Marcos, bakit parang, second childhood na ba? The way she delivers yung kanyang mga pananalita, parang something is off. Hindi mo alam kung lasing or nakadroga or kung ano man. Basta devoid of emotion yung kanyang muka. Again, baka yan ay dahil sa ayaw niyang malukot yung kanyang muka. Pero siya daw ay singhot ng singhot. Oy, may pinatatamaan na naman kunyari sa Amy Marcos sa kanyang pasinghot-singhot, Hindi na tumatalab yan, Amy. Ang tingin sa'yo ng taong bayan, hudas ka. Hudas ka sa kapatid mo, hudas ka sa bayang ito. At wala ka nang magagawa para makuha mo ang pagmamahal at tiwala, lalo na ng mga loyalista. Kung meron man, yun yung mga solid Amy Marcos loyalist na kukonti na lang yung followers mo na naniniwala sa'yo. Ikaw ba naman ang manghudas ng kapatid Doon naman tayo sa pangatlong video kung saan tila tinatawanan lang ni Ses Drilon si Attorney Jimmy Bondoc. Bakit kaya? We are his legal counsel. That is the purpose of the lawyers, ma'am. We are his legal counsel. Ma'am, I hope you don't ridicule us, ma'am. No, we're doing our best to I'm be not. You're earnest saying with you want the government to personally serve, but Yes. he ran You away. To us. He ran away. Abogado po kami. Abogado naman kami. Pwede naman po sa amin. Pwede Also, naman po. that is what you want, to serve it to you, and then ano pong gagawin ninyo? Ang pagkakaintindi ko po kasi dito, si Jimmy Bondoc, parang sinasabi niya, pinapaliwanag niya kay Ses Drilon na yung warrant of arrest ay dapat dumaan sa kanila or sa kanya bilang abogado at siya ang magsaserve at pararatingin niya yung warrant of arrest kay Bato de la Rosa. Kasi kahit na ako parang, correct me if I'm wrong hindi po yata pwede yung warrant of arrest padadaanin sa abogado. Kaya ang ginawa ko, ni-research ko yan. Sabi po dito, Philippine lawyers generally cannot accept or sign for a warrant of arrest on behalf of a client. An arrest warrant is a personal court process directed solely at the individual named in it. Maliwanag, di ba? Hindi sila pwedeng tumanggap or pumirma ng warrant in behalf ng kanilang kliyente dahil law enforcement officers must serve the warrant directly to the subject of the warrant to establish personal jurisdiction over them. A lawyer stepping in to accept the warrant does not satisfy the legal requirement of the arrest. So meaning, no proxy arrest. An arrest requires the physical taking of the person into custody. A lawyer cannot be physically detained as a proxy for their client. Instead of accepting a warrant, a lawyer typically coordinates a voluntary surrender where they physically accompany the client to the issuing court or the approximate law enforcement agency to safely turn them in and post bail. So ayan, malinaw naman yan, Attorney Bondoc, na hindi kayo authorized or hindi kayo pwedeng tumanggap ng warrant, kayo ang pipirma, kayo ang tatanggap. Dahil sinasabi po dito, kailangan yung taong nasa warrant of arrest, kung kanino man nakapangalan yon, ang siya mismong kailangan tumanggap ng warrant. Kaya ka naman pala pinawanan lang ni Ses Drilon Di ba? Ito kasi mga DDS lalo na yung mga abogado nila. Bakit ganun? Kahit na anong talino ng isang abogado, kapag sila ay nag-abogado na para sa mga Duterte, para sa mga DDS, nalulusaw na yung utak. Nawawala na yung kanilang talino kung meron man. Tulad itong si Atty. Bondoc.
Akala niya maniniwala tayo basta-basta na dapat padaanin o pwede silang tumanggap ng warrant of arrest ng kliyente nila si Bato. Eh lalo na ngayon, hindi ba? Na-deny po yung TRO ni Senator Bato de la Rosa. Ibig sabihin, kung yung TRO niya ay para wag siyang hulihin, so ngayon na-deny yun, ibig sabihin, pwede na siyang hulihin. Ay malalaman po natin yan in the next couple of days. And the Best Actress Award goes to... Walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin. Some of you I've known for 20 years, 10 years, and I didn't even hear any of you say, kamusta na kayo dyan? Napakasakit mo sa akin. Sobrang sakit. So yun lang ang masasabi ko. Ayan, ang drama-drama ni Pia Cayetano. Pero bakit parang kahit na humahagulgol na si Pia Cayetano, eh wala tayong makitang luha. Binigyan na nga siya ni Loren Legarda ng tissue, hindi niya maipahid kasi walang luha. Pansinin yung mabuti. So kung si Amy Marcos devoid of emotion, ito naman si Pia Cayetano charged with emotion. Eh paano yan? Nabuko na nga na walang attack na nangyari at yan ay gawa-gawa lang ng grupo nyo. Unless hindi alam nila Pia Cayetano, nila Loren Legarda na magkakaroon pala ng moro-morong putukan. Possible, di ba? Na si Alan Peter Cayetano lang and possibly Amy Marcos, kaya gano'n na lang ang kanyang takot dahil alam nila na staged lang itong shooting incident. Kaya ganun na lang ang hagulgol ni Pia Cayetano. But then again, hindi ba sinasabi na si Bato de la Rosa ay nakasakay sa van o SUV ba yon ni Pia Cayetano? Na dinideny naman ni Pia Cayetano. Pero lahat po yan, it will come out in the open. Ito ang ayaw sagutin ni Robin Padilla kung kasama siyang tumakas ni Bato de la Rosa. Hindi ba may pinakitang CCTV? Kung saan dun pa lang sa hallway, kasama si Robin Padilla at saka itong si Bato de la Rosa. Ang drama pa ni Pia, wala man lang daw taga-minority ang nangamusta sa kanila. Hindi kaya hindi kayo kinamusta dahil alam nila na naglolokohan lang kayo. Pero kung totoo po yung nilabas ng News 5 daw, na convo ng minority at saka ng majority, lumalabas na meron naman pong nangamusta sa kanila. But then again, sa panahon po ng AI at ng mga fake news, hindi tayo sigurado kung talagang galing sa News 5 yan at naglabas sila di umano ng convo ng minority and majority na kinakamusta ng minority ang majority. Pero sa ngayon, ibigay na natin ang corona at ang tropeyo kay Pia Cayetano. Kasi kung magbabasa kayo ng comment section, parang out of 10 comments, isa lang ang naawa kay Pia. The rest, tinatawanan lang si Pia Cayetano. Sa dinami-dami ng nag-comment dyan sa drama ni Pia Cayetano, halos wala pong naniniwala sa drama nila, sa drama niya, at sa drama ng kapatid niyang si Alan Peter Cayetano. At yung panglima nating video, alam niyo wala tong kinalaman dito sa drama sa Senado Kaya lang ito lumabas sa feed ko at nung napanood ko, bakit ngayon ko lang napanood itong video kung saan may sinabi na naman itong si former President Rodrigo Duterte. Kaya naman pala. Watch this. There is somebody of the so many billions, maybe, if he can go there in heaven, talk to God, and magpasilpi sila, at bumalik siya dito, at sabihin ng pare, there is God, I will step down tomorrow. Lungkot. Oh, hindi ba? Nakakatakot ito. Tuloy naisip ko. Kaya naman pala ganyan ang nangyari kay Rodrigo Duterte. At nadadamay lahat ng DDS na nakaugnay sa kanya. Pansinin niyo, ano nangyayari kanila sa Sara Duterte? Ano nangyayari sa mga kaalyado ni Duterte? Sa mga vloggers niya? Nahuhuli, nagkakaroon ng kaso, yung mga kaalyado niyang mga senador, itong Duterte, out of the 13, nabasa ko, 11 sa kanila may mga kaso. Tapos nanghihingi kayo ng dasal, ng panalangin para kay Rodrigo Duterte. Ano bang sinabi niya doon sa video?
kapag mapatunayan ang kahit na isa sa bilyonis na tao sa mundo na umakyat sa langit, nakipag-selfie sa ating Panginoon Diyos, nakabalik sa mundo at sinabi ng pare na merong Diyos, magre-resign daw si Rodrigo Duterte. Ganyan siya, walang kapanipaniwala sa ating Panginoon Diyos. No wonder na sabi niyang, God is stupid. Ngayon, ano ang nangyayari kay Rodrigo Duterte at 10 ng kanyang mga allies and family? Nako, nakakakilabot. Mapatawad pa kaya ng Panginoon Diyos si Rodrigo Duterte?